kahapon pa namin iniingat. Ayan na siya! Stop! Oh my God! Ayusin mo! Wala ka! Good morning guys! Welcome to our channel. Gitna kami ng Lake Sierra ngayon. Si Michelle kasi nandun sa harapan. Nagro-row. We wanna share with you some of the reasons why we travel and why you should also travel. Yan. Ano, tara. G. Ayan. Reason number 1 kung bakit kailangan mong mag-travel kasi you deserve it. Ayan, kasi di ba minsan trabaho tayo ng trabaho, tapos ipon tayo ng ipon. Though wala namang masamang mag-ipon, pero yun nga, dapat minsan binibigyan mo yung sarili mo ng time para mag-travel. Tapos ma-experience din yung mga hindi mo pa nagagawa dati. Tsaka yung best yung reward mo, yung parang reward mo sa sarili mo kasi 'di ba? Yung normal days naman nilalaan na lang natin 'yan sa trabaho, tapos pag sahod time napupunta sa bills. So, kung meron lang din namang extra, hindi naman namin pinopromote yung paglulus tayo ng pera, no? Kasi marami rin naman kaming binabayaran. Pero kung sakaling may extra at against the light, ayun na nga, kasi ang hirap, 'di ba? Tinatry kasi talaga namin 'to eh. Yung mag-shoot dito kasi nga sayang naman, 'di ba? Para mas maramdaman niyo yung yung pagod namin. So yun nga, kasi 'di ba? Parang mas okay naman na minsan binibigyan mo ng reward yung sarili mo. Tapos, binibigyan mo ng time yung sarili mo. Tapos, nakaka-relax kasi siya. Kasi, di ba, pag asa work ka, sobrang stress lang lagi. Oo. Minsan sa bahay, masaya din naman, no? Sabi nga, iba pa rin pag nasa bahay ka. Pero, di ba, iba pa rin. Iba rin. Pag tinry mo mag-travel, di ba? Ayan. Bali, napaparanoid siya kasi nga, first time namin to ginawa. So, yun. Medyo. Magaling ka dyan. Nagbibinata. Magaling ka dyan. Yan, so sa akin naman yung camera. Yan kasi siya. Siya naman daw. Yan, busy siya. So, i-add ko lang dun sa sinasabi ni Mitch about, ano yun, mahal, sabi mo? Deserve mo You deserve it, no? Deserve mo mag-travel kasi, yun nga, pagod ka na lang araw-araw sa trabaho. Hindi mo nabibigyan ng time yung sarili mo. Hindi mo masyadong naaalagaan. I mean, traveling is not for everyone. Pero, kasi iba eh, pag nakaka-experience ka na ibang environment, minsan mas nakikilala mo yung sarili mo. And that gives us reason number 2. You learn new skills when you travel. So, ano ba natutunan mo sa travel natin na ito, Miss Yel? Ito. Ang mag-gym, ang mapagod sa kakaganito, Ayan, so nag-skip kami ng ilang araw sa gym kasi we're trying to get back in shape. So yun, ito na yung pinaka-workout namin, ito na yung pinaka-chest and shoulder day namin. Kahapon pa kami paikot-ikot sa Lake Sierra. Tapos, yan, natututo na siya mag-row. Nalaman ko na mas magaling mag-row si Michelle sa akin, mas may direction siya sa buhay. So, going back, so you learn a lot of skills. Dati wala akong pakialam sa budget, hindi ako marunong, bigay lang ako ng bigay kapag sinabihan ako ng presyo sa traveling kasi especially when you're traveling with a limited budget. Matututunan mo na tumawad, ganyan. Tapos, mahirap kasi kapag kunyari, sakto lang yung pera mo. So, mas matututunan mong mag-budget. You prepare ahead of time. You learn new skills like talking in different languages or dialects, diba? Kung marami ka na napuntahan na ibang lugar, tas hindi ka native, mapipilitan kang matutong makipag-usap sa mga locals, lalo na pag magtatanong-tanong ka, gano'n. Talent pala yung pagtawad. So, sobrang talent. Oo naman, talent yun, Miss Yel. Ayun. Ayan. Ayan, kasi si Michelle, siya yung in charge ngayon. Ano pa ba matututunan mong ibang skills, Michelle, sa pagta-travel?
yun, mas naging biyasa kami sa pagbabiyahe. Sa motor, mas natuto kami mag-commute dati. Hindi nga ako marunong mag-commute papunta sa Kalentong. Shoutout sa mga taga Mandaluyong. Sumusuka na ako kagad dati. Nung nasanay ako magbiyahe, mas natotolerate ko na yung paggala kung saan pagsakay ng bus. Nakasakay na din ako ng plane. Sa interpersonal skills, matututunan mo na makipagsalamuha sa ibang mga tao. You get to share your experiences, tapos you get to learn from some other people's experiences, tapos you learn about new places. Ang ganda nun kasi like sa amin, habit namin nagtatanong kami, ano po bang maganda dito, bakit ganito yung tawag dyan, tapos nagtatanong kami about the history of places, gaya nito, share lang namin. So, sa Lake Sierra, parang sa man-made lake, hindi siya ganun kalalim apparently. Tapos yan, ang dami niyang tilapia, ang dami niyang dalag. Karamihan siguro ng tao around the area, yun yung kinabubuhay ng pangingisda. Yun. Tapos na-curious kami about how lakes are made. Hindi namin alam Hindi pa namin nag-google, pero it's amazing, di ba? Parang you become curious about things. Yun yung sa akin. Reason number 3, nauubos yung oras mo sa social media. Yan, Facebook, Twitter, IG, basta lahat ng mga forms of social media. Parang, 'di ba, ang dami yung ini-scroll sa newsfeed, travel, maganda dito, ang ganda diyan. Pero kayo mismo hindi niyo na-experience personally yung place kasi nga parang 'di ba, naubos lang yung oras nyo kaka-scroll. Mas maganda kasi experience talaga kapag personal or talagang pag napuntahan nyo. Tapos minsan 'di ba, ako may kakilala ako, ito. Yan. Kaya niyan 4 na oras dire-diretso. Nag-scroll lang yan sa Facebook, 'di ba? Totoo. Tapos sasabihin niya maganda dito. Although nagta-travel naman yan, pero yun nga 'di ba? Sayang yung oras plus yung data mo kung wala kang wifi sa bahay. May wifi ba tayo sa bahay? Meron. Pag wala, yun, yung pinagbabayad mo sa internet, 'di ba? Magkano din yun? Or kung nagde-data ka, kung iipunin mo siya, 'di ba? Pwede mo siyang tama ba? Kaya ba mag-travel ng data? Oo. Magkano ba yung data registration now? Hindi ko alam. 100 per day? Pwede. Oo. Tapos 100 per day times 30. O, 'di ba? Mathematics. Ayan. 3,000. Tapos 3K. Magkano nagagastos natin pag nagta-travel? Depende kung saan pupunta. Yung 100 per day mo, if inipon mo, tapos may motor ka, 2 full tank lang or isang full tank, isa't kalahating full tank na gas lang sa motor, nakarating na kami sa Pagsanhan dito sa Cavite. Tapos accommodation na lang iisipin mo if kailangan mo ng ibang budget. Magkano lang ba yung gas? 300 pesos. Tsaka, Yung full tank. Nakapunta na kami dito sa Cavite, di ba? Kung nasa Cavite na kami, accommodation na lang tsaka pagkain yung isipin namin. And if you prepare ahead of time, gaya ng sinasabi namin kanina, then mas tipid siya, di ba? So sayang, imbes na Facebook ka at nakichismis ka sa buhay ng ibang tao ng ilang mga araw, sayang, sana nakapag-travel ka. Oo, tsaka pa-share ka na lang pero ikaw hindi ka makapag-post. Although hindi naman namin sinasabi mag-travel ka para may ipopost ka. Pero kasi yung experience din. Pero mag-travel ka. Pero post ka. Oo, ganun yun. Kasi minsan nag-share tayo ng post ng iba. Diba? Oo. Tapos nagugustuhan natin kasi ang ganda ng place. Pero tayo, hindi natin na-experience sa sarili natin. Kasi nga, yun, hindi natin napaplan or namamanage na kung ano yung priorities din. So, ayan, medyo maambon kasi. Sabi ko sa inyo itong video na ito, buwis buhay ko. Ulan, araw, sipon later, tapos... Tapos malapit na din kami mag-check out. Oo. Lang namin yung oras namin sa Salita nga. Tip number 4. Reason number 4. Reason number 4. Ayan. Life is short. Totoo bang life is short? It's too short. Oh, it's too short. Kagaya ngayon, parang Friday kami dumating dito, pero parang feeling namin first day pa lang namin. Kasi 'di ba minsan kapag sobrang saya mo,
Diba? Sobrang saya mo, hindi mo na nakikita yung oras na ang bilis pala kasi na-enjoy mo. Tapos yun nga, diba? Meron kasi tayong mga kakilala na wala masama mag-ipon kasi nag-iipon din kami, diba? Tama ba? Nag-iipon kami. Oo, nag-iipon kami. Oo, nag-iipon kami kasi yung iba parang todo ipon pero yun nga. Hindi natin kasi masasabi, lalo ngayon may pandemya, kung ano yung pwede mangyari. Hindi ko sinasabing madadeds tayo lahat Hoy, Ang that's tayo lahat. oo. Sa tamang panahon. Ang sinasabi ko lang, at least kahit papaano, 'di ba, yung memories mo pag alis mo sa mundong 'to, medyo makabuluhan. Pa-deep tayo. Sabi nga nung iba, most of the time, di ba, when you're lying on your deathbed, iisip mo yung mga bagay na hindi mo ginawa mas versus dun sa mga nagawa mo. Tama. So parang mas lahat ng regrets, yung mga panghihinayang mo, yung mga things na pinut off mo, yung mga things na hindi mo pinaglaanan ng oras, yun yung mga bagay na una mong naalala. Totoo. Kasi sayang hindi mo na sila magagawa. Diba? Sometimes people would say, kung nagka-enough time lang ako for this, Agree. siguro mas masaya ako. Siguro I'll be at least Oh, tama. Yun na yun. Very well said. Thank you. Ay, sorry. Kasi umaambon na, pasensya na. So, pakiurong mo yan doon kasi babanggalan naman kami sa ito yan guys, sa tubo. Ayun yung kahapon pa namin iniingat. Ayan na siya! Stop! Oh my God! Ayusin mo! Wala ka! Yan. Diba? Sabi ko sa inyo akong tagaligtas nito. So, ayan. Reason number 5. Yan. Keeps your relationship. Ano daw? Ikaw na lang magsabi. Keeps your relationship. Okay. Bakit? Kasi yan. Tingnan Ayan. mo, lusog-lusog yun ito. Tingnan mo, sobrang taba ako. Ibang healthy. Kakasama Yan, din. dito na tayo sakto kasi umuulan yan. So, gigilid na kami sa... So, sakto ito naman yung namin. Yung aming tiny house. Oo. So, hindi naman namin sinasabing yung travel para lang sa magjowa. So, yung mga kaibigan nyo, di ba, pamilya nyo, nag-iiba yung bond kapag pare-parehas kayo magkakasama sa travel. Mas nakikilala nyo yung isa. Minsan akala nyo sobrang magkakakilala nyo na pala, di ba? Pero pag may nalasing dyan, may nagmamaoy. Joke! Pero I mean, di ba, minsan yung mga bagay na hindi mo nakikita normally, lalo halimbawa, workmate mo, office mate mo, seryoso lang, tapos pagdating pala sa travel, wild pala, hindi. Pala, sobrang masiyahin pala, sobrang adventure. Dami palang pinagdadaanan sa buhay, tapos hindi natin siya. Tapos pag uminom kayo ng gabi, tsaka lang ma-share. Ano bang relaxation? Sabi ko sa'yo, pag seryoso, dapat ikaw na lang yan. Hindi, okay. Oh, bilis na. Ayun, sa amin, personally, mas nakilala ko siya. Wow! Sabi nga makikilala, sabi dun sa palabas ni, sino yun? Si Asunta ba yun? Si Alessandra, tsaka si Paolo Contis, tama ba? Tama. Yun. Mas makikilala mo daw isang tao pag nagta-travel kayo. Reason number 5, keeps your relationship healthy. Sa amin kasi may mga bagay na hindi namin napag-uusapan kapag nasa bahay lang kami. Siguro kasi depende sa environment no? Kung ano yung mga topics na napag-uusapan nyo. Minsan pag nagta-travel kami, pa-deep kami minsan. Minsan naman nakakapagpahinga kami sa mga regular conversations like yung mga issues sa pamilya, yung mga ganun, yung mga issue sa trabaho. May issue sa trabaho. Hello. Hello, Actually, Boss walang Arvin. issue sa trabaho kasi sobrang ganda ng No, I mean yung mga stress na associated sa trabaho, di ba? yung mga deadlines. Wow! Yun. Yung mga nakaka-pressure na mga bagay. Ganyan. Hindi namin yun napag-uusapan paminsan-minsan. Or yun, yung mga ganong bagay about the stress of the daily life. Yun, napag-uusapan lang namin yun sa bahay. Pero yung mga plano namin sa buhay, minsan napag-uusapan lang namin yun kapag nagta-travel kami.
Yun lang. Oh, tapos Kaya okay lagi kami kami. nagta-travel. Okay kami pag habang nasa travel, tapos pagbalik sa bahay. Stress na naman kami ulit Joke, sa mga... syempre. Hindi naman Joke madalas ganon, di ba? Lahat naman ng tao talagang parang may pinagdadaanan. Babaw man yan or malalim. Dagat! Hindi, di ba? So parang yun lang naman. Oo. Tsaka if you ask yung mga baguhan na nagta-travel, like yung mga kakilala namin na parang nainganyo namin na maglakwat siya paminsan-minsan kahit malapit lang like sa Tagaytay or sa Laguna, yung mga ganon. Pag tinanong mo sila, parang kahit sa relationships nila with their partners, their loved ones, ang sinasabi nila parang natutuwa sila kasi finally they had time with each other, tapos nakakapag-usap na sila ng walang kinalaman sa bills, walang kinalaman sa ano pa ba? Tapos minsan, di ba, todo post kayo ng picture kasi first time nyo sa ganito. Sa ganitong lugar, halimbawa, Pangasinan. Kagaya dati, todo post ako sa Pangasinan. Pero kung tutuusin, marami na ibang nakapunta doon, di ba? Pero ako kasi, first time ko, iba yung experience, excited ka agad mag-post. Naiiba yung yung vibes mo. Hindi yung parang lagi kang stress, ganyan. Ayan. Parang gano'n. Tsaka pagka malalaman mo talaga pag healthy, pag ganito na yung tisngi mo eh. Oh. Dati hugis pa-contour to pag gano'n. Hugis mangga. Ngayon kasi pabilog na siya. Manggang So kapag kalabaw. hindi ka pa tumataba at ganyan pa rin, hashtag, wala kaming sinasabing okay maging na ano daw. Wala naman kaming ay tawag doon. Hindi naman namin dinidiscriminate kung mataba or payat ka. Sinasabi lang namin, kapag hindi ka pa tumataba, hindi ka masaya. Pero ipilitin namin pumayat. So magpapalungkot tayo. Ayun. Awayin mo kasi ako. Ayun. Ayun. Ayun, tapos you get to learn new things about your partner. Yan, gaya nga yung sabi ko kanina. Kasi Mitch pala mas magaling sa direction sa akin, di ba? Madalas naliligaw ako, pero siya mabilis siya makaalala ng mga daan. O yun, hindi mo naman yung malalaman sa bahay kasi hindi naman kayo... True. Kasi ang hirap magmotor sa loob ng bahay or sa kwarto, ganyan. Kung sobrang siguro mansion or hacienda yung bahay. Ayun. Tapos, na-realize ko na around people na si Mitch komportable, dun siya magulo. Pero pag sa may mga bagong tao, medyo mahiyain siya. Minsan lang lumalabas yung kulit niya. Mas makulit pala ako pagdating sa ibang mga tao. Mas madali ako mag-approach ng ibang tao compared kay Mitch. Kasi mukha siyang mataray. True. Just to recap, number 1, you have to travel because you deserve it. Number 2, you learn new skills. Number 3, ano yung 3? Nauubos yung oras mo sa social media. Ubus yung oras mo sa social media, time that you could have spent somewhere more productive, diba? Somewhere more happy, hindi yung nakabantay lang tayo sa buhay ng mga tao. And then number 4, Life is too short. life is too short. So add more meaning to your life. Add more quality to your life. By traveling, by experiencing new things, kahit hindi travel, kahit hindi sobrang layo, basta try new things one day at a time, diba? Number 5, it keeps your relationships healthy. So yun lang yung gusto namin i-share sa inyo ngayon. Last day na kasi namin, so sad. So balik na naman sa normal routine like trabaho, bills, mga gawain sa bahay, ganun, papakain ng aso, magdidilig ng halaman. Awesome. Tsaka may suso kami. Yun lang. Mahilig siya sa suso. Sure. hindi ako magdidinay. Ayun. So thank you guys. Susunod ulit na episode. Please like and share. Ayun. Please like and share. Tapos, if you're traveling, please travel responsibly. Make sure na you're following safety protocols. And then, stay healthy. Take your medicine, your vitamins. Ayan, siguro next video pwede naming cover yung mga tips. Kung paano ka makakatipid sa travel. Ah. Yun lang. Bye-bye.